all the major spiritual movements in our history of the church started because someone questioned the status quo. Lahat po ng mga pangunahing pagkilos espiritual sa ating kasaysayan ng pananampalataya at ng ating simbahan nagsimula dahil may isang tao o grupo ng mga tao na nagtanong sa kung paano dumadaloy ang buhay sa kanilang komunidad. Take for example, Saint Benedict. Kailan po siya naipanganak? Naipanganak po siya nung panahong legal nang maging Kristiyano. Hindi tayo masyadong makarelate sa ganyang society kasi dito, 80% sa atin mga Kristiyano. Rather, 80% sa atin mga Katoliko, 84 to 86% lahat Kristiyano. So, hindi natin alam ang experience na maging minority or worse, maging illegal yung pananampalataya. May mga ibang bansa na illegal pa rin na maging Kristiyano at kailangang itago ang pagiging Kristiyano. Kaya hindi natin alam kung gaano kahirap yun. Na kapag nagkakaroon sila ng gathering, dapat sa mga bahay-bahay lang, tapos pasimple lang na kunwari, magbibisita lang sila. Si Father dapat hindi itsurang pari. Dapat itsura lang siya na napaka-ordinary, then magmimisa sila doon. Dahil kapag nalaman ng gobyerno na nagmi-meet kayo, bawal dahil may isang religion lang na dapat paniwalaan at dapat sundin, anong gagawin? Makukulong kayo. So umabot din sa ganung panahon ang Kristyanismo, pagkatapos ng mga apostoles, bawal maging Kristiyano. Dapat ang pananampalataya mo ay isang Roman religion or isang Greek religion lang. At kapag hindi mo yung sinunod, ano gagawin sa iyo? Ipapakain ka sa leon. Kaya ang daming mga martir sa panahon na yon. Bakit? Dahil pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya. And so going back to Saint Benedict, dumating ngayon sa panahon na sabi ng isang emperador, sandali, dumadami ang mga Kristiyano, kahit ipakain ko sila sa mga leon, ang kukulit, dumadami sila. Mali yata ito. Anong gagawin ko nito para maging strategic, magiging maganda politically and economic? Ang gagawin ko ng legal ang pagiging Kristiyano. At dahil mahilig sila sa pagbebenta ng kanilang pananampalataya, maybe, kung sila na ang magbebenta ng imperyo, mas maganda yun. Kasi magaling sila. So, anong nangyari? Ginawa nilang legal ang Kristyanismo, and ang mga Kristiyano na mismo ang nagdadala ng Kristyanismo at ng imperyo sa iba't ibang lugar. You see, ginamit pa yung mga Kristiyano. Hindi dahil totoo silang naniniwala na sa sarili kay Kristo, kundi dahil political and economic advantage yun sa kanila. Na kapag Kristiyano ka, mas madaling makapagbenta ng mga negosyo, ng mga produkto. And therefore, dumating sa punto na hindi na seryoso ang mga Kristiyano sa panahon ni San Benito. At kabilang siya doon, bakit? Dahil ang kanyang pamilya ay mga negosyante din. At nakita niya na hindi sila seryoso sa kanilang pananampalataya. At dahil doon, ano ginawa niya? Tinalikuran niya ang maluho niyang pamilya at ang kanilang yaman, ibinigay sa iba at pumunta sa disyerto at hinanap ang Diyos sa disyerto. Dahil hindi niya na mahanap sa kanilang city, sa kanilang syudad, ang Diyos. Sinasabi ng iba na Kristiyano sila.
Pero kapag naggagawa ng mga gusali, sasabihin na ganito, pero may kickback. Magpapagawa ng mga gawain para sa baha. Pero hindi naman talaga nila gagawin dun. Kukunan nila konti. Kaya madaling masira. Bakit? Dahil para sa kanila yung ibang pera nila. Father, parang pamilyar yung binabanggit mo. Ano pa bang bago? Wala nang bago. Nagulat ba tayong lahat? Nagulat ang mga nagbubulag-bulagan. Pero wala na po talagang bago. Mula pa sa simula, bahagi na ng puso ng tao ang tendency na maging corrupt. And please do not tell me that we could just say, sila yung may kasalanan. We can equally be blamed as well. Bakit? Dahil binoto natin sila. Dahil niluklok natin sila sa posisyon na yan. And therefore, they have the advantage to corrupt us. So anong ginawa ni San Benito? Sabi niya, ayoko sa ganitong paraan ng korupsyon. And so, he left that society at pumunta sa disyerto. At doon sa disyerto, bumuo siya ng mga komunidad na tunay na naniniwala sa Diyos. Na hindi tinitingnan ang pansariling pangangailangan, kung hindi tinitingnan ano ang pangangailangan ng komunidad, dahil yon ang tunay na pagmamahal na ipinakita sa atin ni Kristo Jesus. This year, ipagdiriwang natin ang centennial, 400 years, I think, if I'm not mistaken, ni St. Francis. Tama po. Meron kasi tayong ano dito, Catholic Walking Catholic Encyclopedia. Ayan. So, 400 years na nabuhay si St. Francis, no? Tapos, mali yung grammar ko. Since nung last siyang nabuhay dito sa mundo, 400 years na ang nakalipas. At ano ang dinala niya at that time? Dahil bumalik na naman sa ganung konsepto, no? 400 years ago, na advantage ang maging Kristiyano at ano ang ginagawa ng mga tao? Na kung Kristiyano ka, then you can get political advantage, economic advantage. At nakita niya na hindi ito tunay na nagbabago ng puso. Kaya anong ginawa ni St. Francis? Same sa ginawa ni St. Benedict, iniwanan niya ang kanyang yaman, negosyante din sila, at nagtayo ng isang grupo na tunay na naghahanap sa Diyos. At nabago ang simbahan dahil sa kanilang presensya. That is what the salt and the light is all about. Dapat ang tunay na Kristiyano talagang nakakabago ng kanyang komunidad. There's something about a Christian na kinaiinisan ng iba. Kaya, kung Kristiyano po tayo for many years, at komportable sa atin ang mga tao, in general, ibig sabihin po nun, hindi tayo nagiging totoong Kristiyano. Our religion is not a religion of comfort and nice. Hindi po tinuturo ng simbahan na dapat kapag totoo kang Kristiyano, dapat nice ka. Hindi po. Dapat kung totoo kang Kristiyano, dapat may katotohanan sa'yo. Dapat may kabutihan sa'yo. Dapat attractive ang isang Kristiyano dahil yung ginagawa niya, it moves people. So ngayon ang tanong ko po sa atin, sa ating mga sariling komunidad, sa ating mga trabaho sa opisina, are people challenged by our presence? Or challenged dahil nagdadala ka ng dilim
sa mga komunidad na yon. Na every time dumarating ka doon, tumatahimik lahat. Bakit? Dahil ikaw ang dilim sa kanila. How sad na Kristiyano tayong naturingan and yet dilim ang dala natin sa ating komunidad. No, brothers and sisters. We are encouraged by God, particularly for this reading, that we will become the light. Tayo ang liwanag. So ngayon, when we go to social media, ano ang nilalagay natin sa social media para magdala ng liwanag? Marami po sa atin, comment ng comment sa social media, nagdadagdag sa dilim. Even in the way we have reacted to this scandal of the flood control project. Bakit tayo dumadagdag sa dilim? We channel our frustration in a way that it's dark. Nagmumura tayo sa social media, nagko-comment, talagang ganito, wala kayong mapili. Ewan ko sa inyo, ganito, ganyan kayo, blah, blah, blah. And then nagsiserve sa simbahan. How can you do that? Hindi pwedeng ilaw ka at the same time, dilim ka. Kung tunay tayong liwanag, people will be bothered by us. Manonotice ng mga tao, may iba sa taong ito. Talagang hindi mo siya kayang itinag, na mali yung Tagalog ko. Itinag, maybe. Hindi basta-basta na siya shaken. Dahil alam niya yung prinsipyo niya. Pasensya na ha, Kristiyano kasi ako. Kaya hindi ko dadalhin yung eraser at bond paper sa opisina. Sa opisina yan eh. Hindi yan para sa mga anak ko. Yung para sa mga anak ko, bibilhin ko yun. Hindi yun manggagaling sa opisina. Sorry ha, kaya lang na-notice ko, 1 oras ka nang kaka-cellphone. Binabayaran tayo. Tapos social media tayo ng social media. Parang hindi yung tama. Sorry ha. Hindi ako komportable na pinag-uusapan natin itong tao na to behind her back. Kasi parang hindi niya mapagtanggol yung kanyang sarili. And people will get annoyed by us. Naku, para namang sinong malinis. Ganun talaga magiging reaksyon nila. Dahil ang kasamaan at kadiliman, galit sa bawat isa. And so, hindi nila kaya ang liwanag. Ang dala po dapat natin bilang mga Kristiyano, liwanag. Hindi po tayo nagdadagdag ng dilim at kasamaan. Sa mga anong bahagi ng ating buhay, na yun ang dala natin. Hindi po sapat na nagsisimba lang po tayo. Dapat paglabas po natin dito, tayo po ay tunay na mga asin at liwanag. Dahil kung di po tayo nagiging ganun sa ating komunidad, nagsisinungaling po tayo sa ating pagsisimba. Para saan ang pagsisimba natin kung hindi tunay tayong nababago bilang mga liwanag? Yan po ang dahilan kung may pakadila si Father, may mga paganyang magagandang mga ilaw, yan po yung dahilan para maalala natin na tayo ay mga liwanag. Na every time papasok tayo sa mga kwarto, sa mga opisina, nagliliwanag tayo. Hindi nagtatago ang mga tao dahil sa dilim natin. Si Kristo ang ating liwanag. At may pagkakataon na mauubos ang liwanag natin. Kaya nangangailangan tayo ng patuloy na paghingi at paglapit kay Kristo na siyang liwanag natin. Hindi naman yun ang gagaling sa atin.
Walang makakapagsabi sa atin na, akin ang liwanag na ito. Hindi. Hindi yan sa'yo pinahiram lang. Kaya ibahagi mo sa iba. Ang dilim na po ng bansa natin. Wala nang mapili. Dahil, nag-aaway. Sino nag-aaway? Hindi ang mabuti ang masama. Sino ang nag-aaway? Ang masama at kadiliman, ang kasamaan at kadiliman. So sana, sa susunod, maghanap tayo ng nagdadala ng liwanag. Okay lang, nagkamali tayo, and that's fine. It took us a while to realize. Pero ngayon, we choose better. We choose light for our community. We choose light for our family. We choose light for our nation. We choose light for the world. Amen. Please all stand.